Mapagpalang araw. Ito nga po pala kaganapan ngayon. Nagplano silang mag-spray sa bukid kaya ako sumama na lang ako sa kanila para makapaglakad-lakad lang din at makapagpaaraw. Dahil simula po yata nung mayari ang chemo ko, ngayon na lang po uli ako nabalik dito. Siguro may mga 3 linggo na rin na hindi ko siya napuntahan. Pati yung halaman namin kamatis, hindi ko rin siya napuntahan. Kaya nung nakita ko kanina, tuwan-tuwa ako kasi meron na siyang mga bulaklak. Nagsisimula na rin siyang mamunga. Yun nga po, nag-spray sila ng pang-insekto. At inaagapan po dahil marami ngayong insekto dito sa probinsya ng Nueva Ecija. Napakaselan po kasi ng palay pag ganyan sumasapaw. Baka hititin lang ng insekto, mawalan saysay yung pinagpaguran. Yung kaligayahan lang naman po ng mga magsasaka dito sa atin. Lalo na sa kagaya namin magsasaka. Yung umani ka na maganda at tumaas ang presyo ng palay. The more na mataas at maraming ani, masaya magsasaka, sulit na sulit lahat ng pagod at hirap at pagpupuyat. Lalo po ngayon, napakamahal po ng mga fertilizer, mga abono, yung mga pinang-i-spray. Buti nga po nakasama dito si Haring Araw. Hindi siya talaga umulan ngayong araw na to dahil simula po yata nung 1 linggo, makulimlim na, paambon-ambon. At medyo may kalakasan din ng ulan kaya hindi makapag-spray. Kahit na marami ng insekto, hindi pa rin makapag-spray. Dala nga po ng lagi nag-uulan. Kaya yan, nakasingit sila kanina. Buti maganda panahon. Kaya mamamatay na sigurado yung insekto niyan. Nakita ko na nga rin po pala yung mga tanim naming kamatis. Nagsisimula na siyang magbuko. Meron na siyang maliliit na buko at saka bulaklak. Ayan po, meron din akong tanim na kalabasa. Mga ilang panahon na lang din, makakakain na ng talbos ng kalabasa. Panigurado sa bulang lang yan. Pasok na pasok sa banga. Tapos sasahugan mo lang din naman na inihaw na isdang bulig o dalag. Ay, nako, panalong-panalo na po tayo sa gulay. Masarap po ngayon kumain ng gulay kaysa sa mga karne. So, yan nga po. Nakakatuwa. Yun nga lang, mura na po pala ngayon ng kamatis, 20 na lang ang kilo, hindi na katulad nung nakaraan. Hindi pa nasakto yung pagtanim namin. Lahat po ng gulay ngayon, apektado na insekto, tsaka uod. Hindi pa nataon ng kataasan talaga ng presyo na namunga siya. Sabaga na late na po kami. Unang-una, ang interest lang namin pangkain. Pero nung nalaman namin tumaas yung presyo, nagtanim talaga kami. Yung po, nag-i-spray sila sa palay. Malayo ako, hindi ko naman po naaamoy yung gamot dyan. Kaya malayo ako sa kanila. Kaya ayun ang aking tatay at ang aking pamangkin. Andyan na po ako sa duluhan niya. Naglakad-lakad ako hanggang dun sa puno. Malayo din yung nilakad ko. Pero okay lang, pinaka-exercise. Saka ito yung katabi naming bukid. Meron silang time na patola. At saka upo. Yung patola na yan sa mga kapatid ko. Diyan kami kukuha ng pang-ulam pagka umaani na sila. Doon po sa may upo na kaninang nakita nyo, humihingi kami doon ng pang-ulam. Mayaman sa upo si kuya kaya libre lang, humihingi na lang kami. Matamis pa naman pagka bagong pitas tapos gagawin pambulang lang. Ay, the best. Lalo na kung bagong ani. Masarap din po yung ginataan niya. Na-try ko na din. Masarap talaga. Matamis pa. Ayan, yung patola ng kapatid ko namumulaklak na. Nagsisimula na rin mamunga. May maliit-liit na. Hindi ko po alam ang presyo ngayon ng upo tsaka ng patola. Pero alam ko sa po yata isang patola ngayon, isang upo ngayon. Pero yung patola hindi ko alam kung magkano pa kilo. Sana lang makahabol pa yung mga kapatid ko sa presyo ng kamahalan ng patola. At sayang naman yung pagod. Ayan, yan na po yung pinakamalaki ngayon. Yan yung unang bunga. Pero hindi maiiwasan magkaroon talaga ng uod. Meron pa rin po talaga ang uod. At ayan po ang aking pamangkin na lagi nang nakabuntot sa ama. Gusto lagi nasa bukid. Ayan, nung nalaman niya binibidyo ako siya, nagtago na siya doon sa may likod. Ayaw niya po, nahihiyain. Tapos naglunoy pa talaga. Yun lang, maraming salamat.